mong kalag o sa tibok mong huna-huna. Una sa tanan, matod ni Hesukristo, higugmaon mo ang Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong kalag, sa bugos mong huna-huna. Unsa may gugma day nga itong ipakita sa Dios? Kana lang bang pagsimba-simba nato? Nga wala kita magtuman sa kabalauran tulumanon og mga sugo? Gugma na ba ito nato sa Dios? Kanang pag-undang nato hubog-hubog, pag-undang nato sugal, ni undang kagikan sa imong mga buhat, di na ka palakiro, di na ka babairo, pero wa ka nagtuman sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Sa Dios ana, mo na ba nay pagpakita nato mo man gani nga dunay tao karon nga nang gidaot. Mangutana sila silang kaugalingon, ingon nga, wa man unta ko'y sala. Di ko bisyoso. Di ko bisyoso, maayo kong tao. Manggihatagon man ko. Ang mga silingan ako, akong amigo, o unsay naan niya, o unsay na nako, basta naalang ko, ako mang yung ani man ko karon. Tungod ka, ang hinungdan ana, maayo ka dito sa imong isig ka tao, pero dautan man ka sa Dios. Kay ngano man, ka makatuman sa tulo ka factors, kabalauran, tulumanon ug mga sugo. Mao lagi nga makaingon ka buutan man to si Tampulano. Buutan man to si Iskol. Purti man tong buutanan, nganong namatay man to? Unsa may buutan sa tao? Ang buutan sa tao kanang inigbisita nimo siyang balay, paimnon ka, palitan kag isda, sugbaan ka, pakanon ka, tagaan kag banig, tagaan kag habol, musketero, alugnan, pahigdaon ka, pautangon ka, tagaan kag kwarta, tabangan ka, mo man ay buutan na tong tao. Pero dahil sa Diyos, lahi ang buutan dito. Ang buutan dito, nagtuman ka sa kabalauran, tulumanon, mga sugo. Katong gihimo nimo, tuato sa giingon nga, higugmaon mo ang imong isig katao nga sama sa imong kaugalingon. Ikaduha to siya sa dagkong sugo. Pero kay sa unang sugo, pag-ingon nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag ug sa tibok mong salabutan, wa man ka makatuman. Nakatuman ka sa ikaduha, wa ka makatuman diha. Unsa may kaluwasan karon? Tanawan ninyo ha, tanawan ninyo. Kung atong hisgutan kaning 10%, balaod yun ni sa langit. Once nga kita mutuo kita sa Dios, muhatag ta sa atong ikanapulo, kay nituo man ta sa Dios. Kay kung atong hisgutan kaning ikanapulo, 10%, kini gibalaod alang sa tanang mga Israelitas. Na dili ni wa ni gibalaod sa tanang mga tribo sa tibuok kalibutan. Gipahimugso kining balaura nga 10% alang sa mga Israelitas. Unya unsa may purpose ani? Mao kani ang panalapi sa ilang gobyerno. Mao nga kung imong tan-awon dito sa Israel, gwapo kayo ang Jerusalem. Bisan nga wala sila'y mga bakho, bisan wala sila'y mga bulldozer, gwapo kayo ang Jerusalem. Kay ang mga tao, libo-libo ang mga tao nga motrabaho, kay doon naman sila'y ikasweldo nga ikapulo. Sa to pamasabot na to nga kung kining ikapulo di ay sa Ginoo ato ang dawaton, ang purpose ani is to divine government of God. Pero kung imong tan-awon karon, tanan nga mga religious group,
nagdawat man ginag ikapulo nga bahin gikas mga sako. Kung doon naman gani religious group nga wala mo dawat og ikapulo, pero ni dawat man mga halad. Labaw pa si ikapulo. Tanawan ninyo ang atong igsuon nga si Eliseo Soriano. Di ba mo tamay siya si ikapulo? Pero mudawat og dagko kay halad, minilyon. Oh. Iyang nagdungog mangigo siyang live, iyang kutahan. Ingon nga, imo 1 million, imo 1 million, imo 1 million, imo pod 1 million. Wala to sa ikapulo, pero ni dawat og halad. Iyang gibumbahan ang ikanapulo, kay kini kunong ikanapulo, alang lang sa mga Hudyo. Kaya nga ni dawat mo kag halad, nga para raman po nas mga Hudyo. Nga kanang Bible, wa ba day ninyo sabta, nga pagwa ni Kristo, nahimo ng worldwide ang Bible. Ang balaod, kaning kabalauran tulumanon og mga sugo, nilapos na sa tanang tribo sa tao sa tibuok kalibutan. Pero sa sinugdan ani, kanang kabalauran tulumanon og mga sugo, alang kana lamang sa mga Israelitas kay mao man to ilang divine government of God. Kung makasabot kita sa ikapulo sa Ginoo, mao kanay panalapi sa iyang pangangagamhanan dinhi sa yuta. Mao gani nga wala makabarog ka ng gobyerno sa Diyos hangtod karon kay wa man gamang nga pangagamhanan. Wala ko magtamay ha, wa ko magtamay. Ato lang hisgutan. Ang Katoliko Romano gadawat sa ilang ikapulo, gadawat og halad. Ang tanang mga Protestante dunay nagdawat og ikapulo, mostly nagdawat og ikapulo, nagdawat og mga halad. Pero nahitabo, wala makabarog sa yuta ang gobyerno sa Dios. Kay nga naman ay gihimo naman panalapi tuwa man sa bulsa sa Pangulo padulong, gitukod magdagko kay balay, gipalit og mga basakan, gipalit og mga kalubian, gipalit og daghang mga sakyanan. Kang igsuong Kibuloy, gipalit kani nag helikopter. Unsay nahimo sa Ginoo sa kalibutan? Wala. Ang ato pong mga igsuon nga mga Rizalista sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao, nagdawat pug ikapulo, nagdawat pug mga halad. Takulahaw, sus nakatindog dagko kay building. Kinsa yung tagias building? Siya. Kinsa tagiya sa helikopter? Kinsa tagiya siyahang basakan, kalubian, kapunungan? Siya. Ang sabay nahimo, wala. Way nahimo ang Diyos. Ang resulta, ni padayon ang kapungot sa Diyos nga mao ang kamatayon sa tibuok nga yuta. Unay nahimong resulta. Uning ako mag-isultian din mo na ko sa inyong sala. Kay og di mo na ko sultian sa inyong sala, di mo makabakwi. Di mo makabakwi ani. Kaning ikanapulo, 10%. Mao kani ang panalapi sa gitawag nga theocratic, no? Theocratic form of government. Na mao kani ang gobyerno sa Dios dinhi sa yuta. Kung imagino ninyo pag-ayo, kanang gobyerno sa Dios dito kana gihatag sa Israel. Sugod ni Moises. No? Si Moises gasugod ana. Nahitabo kini niadtong 487. Diya kana mahitabo. Nanunsa man to? Sa sinugdan adto dili ba ang Dios nagagama ug mga saserdote aron mo dumala sa gobyerno niya dinhi sa yuta
nga didto sa Israel gasugod. Busa mao man gani nga kung inyong basahon sa Isayas o sa Exodo 19, 5 ug 6 atong basahon kung giunsa kanipag pasabot sa Dios sa di pa nato husayon kana no ato sa ning hisgutan kay nahisgutan man nato ni aron makasabot ang mga tao no unsay gisulti ara busa karon kung kamo kadtong mga Hudyo kadtong mga Israelitas kung kamo magapatalingho gayod sa akong tingog sa Dios ug magabantay kamo sa akong tugon. Ang iyang tugon tulo ka factors, kabalauran, tulumanon, mga sugo. Nan kamo kadtong mga Israelitas mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kinataliwad-an sa tanang mga katawhan kay ang tibuok nga yuta ako man. Kanus ako no ang tao mahimong bahandi kung kaning mga Israelitas magpatalinghog sa tingog niya. Maminaw siyang tugon. Nan kay gibalaod man niya dito usa sa kabalauran tulumanon og mga sugo gibalaod man ang ikapulo. Mao nga kung nagpadayon pagtuman ang mga Israelita sa 10%, ang Israel mahimong number 1 nga dato sa tibuok kalibutan. Kay ulanon man sa Dios silag panalangin. Apan kay wala man sila mutuman. Wa man nila tumatuman. Mao nga gikuhaan silag panalangin, unya gitugyan sila sa kamot sa mga makasasala. Gipamatay, gibihag, gipangrep ang ilang mga anak, gipamatay ang ilang mga anak, kay wa sila makatuman ani. Mo'y hinungdan nga natao si Ginoong Hesukristo. Pagkatao na Ginoong Hesukristo, ang misyon adto ibalik kaning gobernoha, kaning theocratic form of government, ibalik kani dito sa Jerusalem. Nga mao kadto ang kanhing trono ni Haring David. Ha. Diha ang tato mo kanang gobyerno ang i-restore nga si Kristo na mismo ang buhi nga pangulo aning gobyerno ha. Unsa may prueba nato nga si Kristo na tao para ani? Tungod kay kun imong basahon sa Isayas 9:6, ingon dayon, no? Si alang kanato ang usa ka batang lalaki na tao. Ha, atong basahon Isayas 9:6. Kay alang kanato ang usa ka bata na tao. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Motoy usa sa misyon nganong gipakatao ang Misayas nga mao si Hesus. Ang usa sa iyang misyon igatungtong kaning kagamhanan. Muhisgot kani tag kagamhanan, ha? Kagamhanan. Muhisgot kani tanang kagamhanan, ang kahulugan ana government of God. Ha? May nang makasabot pod mo, di kay sige lang mo hallelujah. Sige lang mo praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Wa pud kasabot pasti lang laaya po ng mga tawo nga na. Muray atong bantayan ng halad, muray bantayan nato ng kwarta. Nya ug di mo na ko istoryahan ani, mahurot man gyapon mo kamatay.
Kaya di man mo makagawa sa sala ninyo. Unang sultian mo nako aron kamo makabantay sa inyong sala. Kay mo kani nahimong sala sa tibuok kalibutan. Once nga niata sa kalibutan magpuyo, kinahanglan kita magpailalom kita sa kagamhanan sa Dios. Magpailalom kita sa kabubuton sa Dios. Kay Dios may tag-iya ning kalibutan. Muna nga akong isulti ninyo kaning tanan bahalag mangyamiid mo. Kay mo nay hinungdan sa COVID-19. Katuo mo og kanang COVID-19 dali lang ni. Ay mo pagtuo nga dali lang ning COVID-19. Dugay pa kayo kani. Dugay pa ni mawala. Kanang ilang giingon karon nga vaccine ay gyud mo pa-injection ana. Kay magpa-injection mo ana kanang naa mo ay mo patay ninyo pagkawala sa COVID. Kay kanang imaginon gud ninyo kanang COVID-19 virus man na. Sa ato pa kanang ibutang sa atong lawas virus pod nga mas isog anang virusa. Kaya ron dili siya makalihok. Magapos siya sa sulod sa atong lawas. Mo kanay i-injeksyon, mo kanay ibakuna. Sa ato pa naglakaw-lakaw ka dili sa kalibutan, limitado na ang imong kinabuhi kay gibutangan man kag baksin, gibutangan man kag kaning virus sa imong lawas. Mukaon ka, maghigda ka, matulog ka, naay virus sa imong lawas. Mga ay gyud mo ana. Ako bahalag magagubat pa ni. Di gid ko magpa injection anang anang virusa. Kay virus man na. Wa na may kaluwasan mo, timani ha? Wa na mo'y kaluwasan sa inyong unod. Kung kamo ma-injeksyonan anang baksin. Kay bakuan man na, virus man na, nga mas isog pa anang virusa karon. Nan kay, dili man kay kanarang virusa, na pa may virus nga moabot, nga mas isog pa na, injeksyon na po ka ng mas. Dili ni mao, tug-anan mo na ko unsaon pagkuha ng virus. Una sa tanan, ato yung balikan ang Dios. Kinahanglan nga atong pasanon kadtong gipas-an ni Kristo sa unang panahon. Kadtong giingon nga ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. O sa inyong pagsabot ani, ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Sa to pa magpas-an si Kristo sa gobyerno sa Dios dinis kalibutan. Kay anhiman sa kalibutan tukuron kanang kagamhanana. Dili man kay tukuron kanang kagamhanana dito sa langit sa mga langit, unahan sa bituon sa mga bituon. Sama nang gidahom sa uban nga si Kristo karon tuwa dito ni saka sa langit, nilingkod sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Muna ilang nahuna nga pagkamatay ni Kristo, ni saka sa langit pagkabanhaw, ni saka sa langit nilingkod sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Abi kay nasulat diha sa buhat. Dili ingon ana nga literal. Kay si Kristo nagpakita sa makadaghan pinaagi sa mga pananaon didto sa pulo sa Patmos ni anang 103 AD. Ikasitinta katuig gikan sa 33 AD. Oh? Nagpakita siya, wa man lagi mag-uban-uban tong Amahan. Ingon nga, nara si Jesus, naglingkod ha. Manaog siya gikas ang kamot, adto siya ditong Juan. Juan, mao kani ang mahitabo sa kalibutan, Juan. Gikan karon Juan. Wala man. Kanang giingon diha, nga dunay 7 katangkawan nga bulawan. Nga sa tunga-tunga sa tunga-tunga naglakaw diha sa tunga-tunga kanang namatay nga nabuhi sa pa si Jesus namo si Kristo
Naglakaw sa tunga-tunga sa 7 ka kandiliro nga bulawan. Unsay kahulugan ana? Ay punyog iliteral nga naay 7 ka tangkawan ana galakaw po sa tunga. Ang kahulugan ana huwis. Maghuhukom si Kristo. Sa tanang mga sikta karon sa tibuok kalibutan, maghuhukom ang Kristo nga mubuwa karon. Ngunang nasa sa tunga-tunga kay di man ka makahukom kung wala ka sa tunga-tunga. Di man ka may mong huwes. Ayuhon biya nato ning kasulatan. Dili baya kay maga-istorya-istorya lang ta dinhi sa kahanginan nga gapataka. Ingon nga mabasa sa unang Tesalonika, matod ni Apostol Pablo, matod diri sa unang Pedro, matod diha sa unang matod sa buhat, matod pa diri sa Roma, matod pa ni Kuan. Puro silang matod. Matod. Ato sang sabton ning kalibutan, sabton sa nato. Pero tinuod nga makatabang ta sa tuyo sa Dios dinhi sa yuta, dili kay pangwarta ray ato. Daghang gatukod og mga pundok nga unta gisugo kamo sa Dios. Pero nabaliman kaysa nadugay kwarta naman lang yun una. Magbuhat og ibanghilyo nga lami kayong pagkabuhat sa ibanghilyo aron pagsulti dito sa sulod sa simbahan daghan day muhalad. Mo man ay gihimo karos mga pastor ug mga pari. Kaning ako dili gyud. Dili gyud ingon ana. Prangka gini ako kay ang tuyo nako maluwas ta dinhi sa kalibutan. Nga makawala ta sa kasuko sa Dios. Mo bitaw nga maingon ko nga kaning akong pagsinggit dili man kay nagpaila ko nga ako lay gisugo. Kita tanan sa kalibutan gisugo kita, bisan kaning Katoliko Romano. Gisugo kamo, kamong Katoliko Romano. Kamo tanan nga Katoliko Romano. Gisugo kamo dinhi sa kalibutan, mao bitaw nga gipadaog kamo pinaagi ni Constantino didto sa Roma. Tungod sa cross nga gipakita pinagi sa damgo sa usa ka panganod, nakita ni Constantino nga makadaog kamo og miguwa dayon kanang Katoliko Romano. Munang gihinganlan og Romano kay gikan man sa Roma. Mo man ay kahulugan ana. Unsa man gyud tinuod nga sugo ninyo karon? Nakasabot ba mo sa dakong misyon ni Kristo sa yuta? Mura ba'y tuyo ni Kristo nga siya namatay? Dahil natong isang yaw ang iyang kamatayon? Wala ba ninyo masabdi nga ang tumong ug ang tuyo ngano nga gipakataw si Jesus dinhi sa yuta aron sa pag-restore sa gobyerno sa Dios nga nahanaw human bihaga sila sa Jerusalem o human bihaga sila sa Babylonia niadtong tuig 606 BC ani kay kaning gobyerno sa Dios kanang theocratic form of government gipadumala kani sa mga pari gipadumala kana sa mga pari mga saserdote ang gipadumala sa Dios ani mga saserdote ay tagcho mga saserdote ang gipadumala nga aron nga kanini ang tibuok Israel, no? Aron kaning tibuok Israel mahimong kagamhanan sa Dios. Ana, mahimong kagamhanan sa Dios. Aron nga pinaagi aning nasura ang tibuok kalibutan makaila sa Dios. Nga kadtong Diyos nga universal creator, kadtong Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, nga mo'y nag-umol ni Adan o ni Eva. Kani sila, kaning Israel, kanang Israelitas, mao kana unta karon. Mo nga didto gigama kaning kagamhanan sa mga saserdote.
kanang gitawag og theocratic form of government. Dito kana gigama, layo ra kay na ba? No? Karon kay nakasala man si Salomon sa diha nga nisunod siya ni Astaroth nga iyang asawa. Munta na isubayon nato. Munta na isubayon karon ninyong tanan mga pangulo nga sama nako, sama sa Katoliko Romano, sama sa mga pare, sama aning mga relihiyon karon, no? Kaning kasama aning Aglipay Alliance of Bible Christian Communities of the Philippines, Assemblies of God, Association of Baptist Churches in Luzon, Visayas, and Mindanao, Association of Fundamental Baptist Churches in the Philippines, Baptist Conference of the Philippines, Bible Baptist Church, Bread of Life Ministries, gawas anang Buddhism, dili na sila Christian, Cathedral of Praise Incorporated, Charismatic Full Gospel Ministries, Christ the Living Stone Fellowship, Christian Missionary Alliance, Christian Missions in the Philippines, Church of Christ, Church of God World Mission in the Philippines, Church of Jesus Christ and the Latter-day Mormons, Church of Nazarene, Christian Reformed Church in Philippines Incorporated, Conservative of the Philippines Baptist Church, Convention of the Philippine Baptist Church, pagkadaghan kayo, Crusaders of the Divine Church of Christ Incorporated, Door of Faith, Evangelical Christian Outreach Foundation, Evangelical Free Church of the Philippines, Evangelical Presbyterian Church, Fifth Tabernacle Church, Living Rock Ministry, Filipino Assemblies of the Firstborn Again Incorporated, Foursquare Gospel Church in the Philippines, Free Believers in Christ Fellowship, Free Methodist Church, Pre-Mission in the Philippines Incorporated, General Baptist Church of the Philippines, Good News Christian Churches, Higher Ground Baptist Mission. Daghan pa kayo. Daghan pa. Kaning tanan mga igsoon, gisugo kamo sa Dios. Gipadala kamo sa Dios dinhi sa Pilipinas. Mao nga ang dakong tumong ani sa Dios ngano nga gipadala kamong tanan aron nga kitang tanan nga mga nagtuo ni Kristo makagama kita sa kagamhanan nga balaan, kanang gitawag nga divine government of God. Mo bitaw nga ako din mong singgitan nga mangandam kita unya aw mangandam kita karon kay kanang divine government of God ang preparasyon ani 2034 mo nay preparasyon. Kung mangutana kamo og ngano unsay hinungdan ani asa nato ibis ang sukod, kanang sukod ani 2000 lang katuig mo nay sukod gikan sa pagpanguli sa mga Hudyo, gikan sa pagkabihag sa Babylonia niadtong 606 BC. Kay naputol umuntong nahanaw kaning gobyernoha, kay nabihag man sila sa Babylonia tungod atong sala ni Solomon. 390 katuig ang gihulat sa Dios. Gikan adtong salaa niabot ang silot sa Jerusalem nianang 606 BC ani. Sa ika-68 katuig dayon gi silutan ang Babylonia
nga niini ni hari si Dario ug si Ciro sa 538 BC. Sa pag-abot sa tuig 457 BC, nanguli na ang mga Hudyo didto sa Jerusalem tungod kay gisulat man ni Ciro ang decree nga kinahanglan manguli sila sa Jerusalem. Mao nga nakauli sila sa Jerusalem. Gikan sa ilang pagpanguli 490 ka tuig ang gihulat sa Dios aron ipakatawo kanang gitagna sa Isaias 9:6. Naunsa man ipakatawo ang usa ka batang lalaki nga ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Unsa to nga kagamhanan? Mao kanang theocratic form of government nga nagsugod ni Moises ug natapos didto ni David. Pag-abot didto ni David, gihatag didto ni Salomon. Dayon natapos kay gibihag man sila sa Babylonia. Karon kay pagwa ni Kristo mao man ang misyon niya. Wa man to niya matukod. Nihulat man og 2,000 ka tuig gikan sa iyang pagkayab. Mao nga nihulat dayon og 2,000 gikan sa negative 457 BC. I-subtract nimo kanang 2,000. Ang answer ana 1843. Mo ginay answer. Diun sa may connection ani. Unsa may connection aning 1843 sa kinabuhi sa pagsangyaw ni Kristo anang gingharian sa Dios, kanang gobyerno sa Dios. Ha? Sa 1543 di ay 1543 dili 1843. No? 2,000 minus 457 equals 1543. Unsay connection aning tuiga? Kung balikan nimo sa panahon ni Ginoong Hesukristo, matud pa niya, ihatag kaning theocratic form of government kay mao man ay gingharian sa Dios dinhi sa yuta nga dumalahon og mga saserdote. Unay sabto ninyo. Unsa ning theocratic form of government? Gingharian sa Dios dinhi sa yuta nga dumalahon og mga pari, mga saserdote. Munay government of God. Munay gibalhin ni Kristo kay mao man ni misyon ni Kristo unta sa Israel. Ani kay sama gud po ning uban nga mura di ta katuo nga pinadala kay di man nakasabot. Man sila makasabot anang giingon sa Isaias 9:6 nga ang kagamhanan itungtong siyang abaga. Ang ila lang gituhuan nga gisabot nila nga si Jesus gamhanan, powerful, mananambal, tambal-tambal usap-usap og tanglad, buga-buga ng agtang. Unya, muna dayon to'y pasanginlan. Anang giingon nga kagamhanan, panggobyerno ka na sa Israel. Nga gihulat sa Dios og 2,000 gikan pagkayab ni Kristo tungod kay wa man to niya matukod. Basaha ra gud ninyo kanang Lucas 1:32 aron niyo masabtani. Di ba mo nay sumpay ana? Lucas 1:32. Arao? Siya mamahimong dako og paganganlan nga anak sa hataas uyamot. Ug ang Ginoong Dios magahatag kaniya sa lingkuranan nga harianon ni David nga iyang amahan. 33. Ug siya magahari sa balay ni Jacob sa gihapon ug ang iyang gingharian walay katapusan. Ang buti pasabot ani nga gingharian ni David mo maning theocratic form of government kay si David mo man to ang sumpay sa buhat ni Moises. Sumala
sa diha nga gidumala kani og mga maghuhukom. Nagkagubot-gubot ang mga tao kay wa man mutuman ang mga maghuhukom sa balaod anang gisulat nga tulo ka factors, kabalauran tulo manon mga sugo. Ang balaod diha number 1 sa kaning balaod diri sa Exodo 23 ingon nga dili ka mo dawat og hip-hip kay ang hip-hip nagabuta sa mga balaan. Nidawat man og hip-hip ang anak ni Samuel nga mao si Huel ug si Abia. Nidawat man tog hip-hip. Mao to'y hinungdan nga kanang theocratic form of government nahimo na nga hari ang puli instead na maghuhukom. Kay maghuhukom man unta to, maghuhukom gikan ni Otoniel, Aod, dahil dito ni Dibura, dahil Gideon, dahil dito ni Jair, Jepti, Ibsan, Ilon, Abdon, dahil si Huel, dahil si Abia. Kani si Huel ug si Abia kay wa man mutuman sa kabalauran tulumanon og mga sugo kay nidawat man og hip-hip. Di wa na magkadimao ang paghatol mo nang gialisdan din sila og hari. Na kaning hari ubos sa pagbuot sa mga saserdote. Kay kanang Dios adto man musugo sa saserdote kung kinsa nga hari ang iyang palingkuron sa Jerusalem, kinsa iyang lamdihugan. Munang una adto nahimong hari si Saul, dayon si David, dayon si Solomon. Unay sabto na to. Kaning niya mo na gikuha ni Kristo o gibalhin sa usa ka nasod nga mamunga sa Kristohanong pagtuo sugod sa 1543. Wala man niya mo ilay nasod nga nahimong Kristiyanos sa 1543. Pilipinas ra gyud. Ani. Kay dili gid mo makabalibad kay bisag asa nga kasaysayan sa Pilipinas nato basahon. Sa 1543 man kita gihinganlan nga Pilipinas. Nga ang nagngalan nato mao si Roy Lopez de Villalobos. Siya Las Islas de Pilipinas. Mayo 18. Nang kay ang sunod nga timaan ingon man si Kristo, ang gingharian sa Dios which is theocratic form of government ihatag sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niya. Pag-abot anang 1592 niabot man ang mga misyonaryo sa Pilipinas nga wala nay puas, wala nay tuig nga nakalat-ang nga nawad-an og mga misyonaryo nga pari sa Pilipinas aron nga mapadayon ang Christianity. Mao nga ang unang gisugo dinhi sa Pilipinas mao ang mga igsuon natong Katoliko Romano. Sa 92%, no? 92% Christian ang Pilipinas. 80% ani Katoliko Romano. Isinang gana, imagine ninyo? 92%, 80% ana Catholic Church ang ilang religiyon. 80%. Kay sila may unang nakasulod sa Pilipinas sugod sa 1521 April 14. Wa to makapamunga pero gipadad-an nilang sunod-sunod hangtod nga namunga sa Pilipinas. Mao kani ang gusto na kong masabtan sa atong mga igsuon nga mga Katoliko Romano ug sa tanan gyud nga mga Protestant. Kay nagsugod man dayon ang Protestant sa 1517 AD. Sa diha nga nisip-ak si Father Martin Luther. Kay pare man to si Martin Luther sa Katoliko Romano. Pagkasip-ak ni Martin Luther sa 1517, nisip-ak na pod ang Anglican Church sa 1534. Dayon 1541 ang Presbyterian, dayon Baptist dayon sa 1609. Nidaghan kanang Baptist. Kanang Baptist Church dili kana pirtahan. Walay labot ang Baptist sa pirtahan kay
kang Juan Bautista man na nga side. Si Juan Bautista dili man to tribo sa 12 kabanay ni Jacob. Unsa man pagkahimong pirtahan ng baptis? Nga kanang pirtahan nag-istorya lang na sa 12 ka tribo. Sumala sa 12 ka tribo ni Jacob. Nan kay kanang baptis church. Iya man na ni Juan nga Bautista. Kang ido man kana nga kaliwat. Mo gani nga nidaghan kanang baptis. Kay kang idom kana. Sa ulahing mga adlaw walay baptis sa Pilipinas. Tua sa Amerika kana tanan. Kay ang anhe sa Pilipinas kadto ramang sakop sa 12 ka tribo. Munay tinuod ana. Ayo haragon ninyo una-huna nganong naibaptis nga pirtahan nga si Juan nga Bautista di man to anak ni Jacob. Kaluha man to. Sakang isaw man to nga bahin. Mga dili apel ang baptis. Bisan unsa nga baptis, basta baptis ang title, dili ka na pirtahan. Kung nakasabot. Pero kung makasabot, magdamagama kitag pirtahan. Kaya man kasabot. Kung ka na, mga igsuon. Mao nga, ang sugo nga giingon nga ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, si Jesus ang katumanan ato. Nan, kay gitukod man ni Jesus kanang Christianity. Kani, iya man ang gitukod. Nga, gitukod kanang Christianity karon sa tanang mga sikta. Una ani Katoliko Romano. Dayon katong kang Martin Luther, katong Lutheran Church. Then ang guwa karon ang tanang mga Protestant for tindaghana. Ako lang din mong paibaloon nga sugo kani kanato. Kitang tanan ang gisugo. Ang sugo na to tibuok kalibutan. Pero manukad kita sa Pilipinas. Kay magsugod man sa usa ka nasod, kung inyong basahon sa Mateo Kapitulo 21, versikulo 42-43. Matod pa diha ihatag man sa usa ka nasod, wala na sa Israel karon. Kay hantod karon di man Kristiyanos ng Israel. Mao nga atong pangusgan mga igsuon. Tanan gyud nga mga leaders, tanan nga mga tumutuo sa atong Ginoong Hesukristo nga mangandam kita ani kay ang sukod ani 2034 gyud. Nganong 2034? No? Asa ang reason? Ngano nga 2034 man gyud. No? Ngano nga 2034? Kay imo man ang isipon ang 2000 ni Kristo. Matud pa dinha sa Osea 6:2, ingon man, tapos sa duha ka adlaw ipahiuli ang kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw kita pagabanhawon. Kanang usa ka adlaw ana, usa ka libo ka tuig. Mao nga kanang tulo ka adlaw, 3,000 ka tuig. Pero kay gibahin man sa duha kanang tulo ka adlaw, ingon man nga tapos sa duha ka adlaw di na kay kwintahon. Tapos sa duha ka adlaw ipahiuli ang atong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw kita pagabanhawon. Mao nga ang una nimong kwintahon kanang duha ka adlaw nga mao ang 2,000 ka tuig. Na dito kini magsugod sa negatibo 457. Mo nang 10 minus 7 equals 3. 9 minus 5 equals 4. 9 minus 4 equals 5. Bring down 1. Mo nang 1543. Gikan sa 1543, moisip ka og 490 sumala sa tagna
ni Daniel Kapitulo 9, versikulo 24 hangtod sa 27. Nga kanang tagnaa, alang ragid na sa Mesayas nga mao'y muhari sa Jerusalem. Mao ang magpas-an sa kagamhanan nga iya sa mga Israelitas. Katong giingon nga iyang pagharian ang banay ni David, banay ni Jacob, sa walay katapusan. Mao kanay gisukdan anang 490. Kung imong isipon kani, gikan sa 1543, pagkahimo na gyud nga nasod sa atong nasod nga Pilipinas, ang answer ay 2033. Mao kana ang utlanan. Sa ato pa ining panahon na 2033, si Kristo sa hilom na anay panalangin nga iyang ipataban sa Pangulo sa Pilipinas nga magsugod sa 2034. Kay 33 pagka 34 eleksyon kani. Eleksyon ikatulo ka presidente gikan unya sa 2022. Nga kaning panguluha pare na siya pare. Pres na pres. Kung ang tanang mga igsuo nato nga mga pastor o mga pare muuyon kamo aning singgita, gikan kaninyo muguwa ang mga opisyal sa Pilipinas. Dunay mga kardinal sa Katoliko Romano nga mao'y atong gamon nga presidente. Dunay mga pangulo sa mga pundok o mga sikta nga mao'y gamon nato vice president, mga senador, mga congressman, gobernur, mayor, barangay leader, down to purok leader. Puros gina mga pangulo nga mga pare, mga saserdote. Kung makita na ninyo kaning matanga sa gobyerno sa Pilipinas, ay na mo makaingon nga kanang gobyerno sa Dios nitindog na sa Pilipinas. Pero samtang di pa mo makakita ana, Hisos, Ginoo, ay mo palumalumag singgit o gobyerno sa Dios nga ang inyong Kristo inyong ibuto. Mumay nami gasangyaw din ha nga si Kristo pag-abot sa 2022 atong ibuto. Aron mulingkod sa Malacañang, kurap din ang Kristohan ninyo. Kada kung kurap ana, na ba day mahimo? Si Kristo kanang presidente sa Pilipinas. May magkanang presidente may magbuhat og balao di man. O sa ignorante mo? Ang presidente ba may nagbuhat og balaod? Nga ang magbuhat og balaod mga senador man o kongresman? O man ay magbuhat og balaod? Kanang presidente, ego lang na mo implement. Sumala sa balaod nga gigama sa mga senador, gigama sa mga kongresman. Dili kay ang presidente nga imong ibutang dito sa Malacañang, mo'y magagamag balaod. Kay ang iyang sangyaw si Kristo kuno ibuto, kay aron pagbuto na dito, may mo ng presidente makabuhat na siyang balaod, ipa-implement niya ng balaod diha. So mapinugsanay. Unya kay di man wa may power ng inyong Kristo. Di man gihapon siya makahimo ana kung dili iyaha ang senador. Dili iyaha tanan ang senador, dili iyaha tanan ang gobernador, dili iyaha tanan ang congressman, ang mayor, ang barangay leader. Kung naay mga antay niya diha, na mga supak paghihapon makahimo din ang inyong presidente ana. Hindi man makahimo kay supak-supakon man ang gobernador, supak-supakon man ang senador. Siya ro pong utok po ninyo no? Asa kapunta na yung utok? Kanang like sa iyang sangyaw, barot kay utok ginamos. Barot, garibing barutag utok, like anak kay barot og utok. Wa kasabot. Mubugo na idagan sa panggobyerno sa Pilipinas. Inyong tuhuag divine government nga kanang inyong Kristo, inyong isangat dito sa Malacañang, atong butuhan din sa yuta para isangat sa Malacañang. Karon pag-abot nga dito sa Malacañang magbuhat sa balaod, iyang implement ang Bible. Unsa man ang utukan ninyo? Utok man nag-iro. Pagkaulaw ra nang sangyawa, nagpailag yun nga way kalibutan, way salabutan aning kalibutan.
Dili makahimo ng presidente dito kung dili tanan senador iyaha, kung dili tanang congressman iyaha, kung dili tanang gobernador iyaha, kung dili tanang mayor, tanang barangay iyaha. Ay mo pa, luma-luma ana og gama-gama og ambisyon. Muna'y ambisyon. Muna'y ambisyon nga tinuod kay wa kasabot kung sa divine government of God. Kanang Kristo, powerful ng Kristo. Datuo mo dili powerful ng Kristo? Nga mupatay ng Kristo og huna-huna lang sa tao. Huna-huna lang ana, pwede patyon ni Kristo. Huna-huna lang niya. Pwede patyon niya ng tao diya. Huna-huna lang. Kaya mo di powerful na. Nga kanang Kristo dili na maoy atong iboto sa Pilipinas. Dili na. Kanang Kristo mo na'y magdihog sa Pangulo sa Pilipinas nga sungay na ni Kristo. Gikan aning tanang mga pari ng birwan gidani kaning Katoliko Romano kay Diyos kay gagamaana. 100% ang Katoliko Romano ginama kana sa langit. Kay sa diha nga gilutos kana sa Roma, pamatyon man unta na sa tanang sa mga emperador sa Roma. Ang Diyos nagluwas dito sa kamot ni Constantino the Great. Gipadadaan si Constantine the Great ug usa ka damgo nga ng Oktubre 27. Oktubre 27, 312. Nga dito sa panganod sa langit, dunay cross ibabaw sa adlaw. Nga dunay Greek nga pinulungan gitranslate sa Latin sa sinultian nga in hoc signo vinces, by the sign thou shall conquer. Mao nga pagdaog ni Constantino sa gubat sa Milvian Bridge niya ng 28 sa Oktubre, iya dayong gidawat kanang mga misyonaryo dito sa Roma. Munang nagsulat siya og Edict of Milan sa 313 AD. Aron nga i-recognize sa tibuok Roma ang Christianity. Mao nga gisugo si Constantino the Great dinhi sa kalibutan didto sa Roma aron mudaghan kanang Katoliko Romano. Kadtong mga tawhana nga iyang gibuhatan og Sunday law ni anang 321 gitawag kanang Romano, Katoliko Romano. Mga kaning Katoliko Romano karon dinhi sa Pilipinas sa 92% nga Christians, 80% ana puro Katoliko Romano. 80%. Muna sa Katoliko. Munang naa ninyo ang sugo karon mga igsuon natong mga pari. Kung kamo mudawat ani magtukon mangandam kita para sa 2034. Kay duna dayoy usa ka pari ani putol. Hello? Kaya oy, sayang. We cannot bridge. Na, brani. Pasig na lubat mo dito. Live na, live. Sus. Kaya nga kayo. Kung may assistance hindi nga mag-kuan. Okay, no? Mga igsuon, padayon kita. Kung muyon ka mo, unya sa 2034, dunay mga
kardinal nga atong dihugan nga gam-o nato presidente gikan sa Katoliko Romano. No? Unya kanang vice ani pari gihapon, saserdote gihapon ng vice. Kanang 24 ka mga senador, pari na. Nalimot ba dai mo sa panahon ni David? Nga si David, dunay 24 ka mga high priest sa iyang trono. Inyo ba din ang gikalimtan? O ba din ninyo ni masabti? Ang unang akong ipahinumdum din ninyo, basin mahinumdum kamo. Kamong mga pari karon kay, ug dili kamo makatabang ani, magpabili ning sala sa kalibutan, dili mawala kaning sala. Kundi kamo mutabang. Kaning sala sa kalibutan tungod ni sa kasuko sa Dios nga wala makahari ang kalinaw. Partinandaghana ang Kristiyano sa Pilipinas, pero asa may kalinaw sa Pilipinas? Wala. Naa natong mga sinugo, bisan sa mga protestante, kamong tanan nga mga kapasturan karon, kamong tanan nga mga founder karon, apil kamo sa sugo sa pagpabarog aning kalinaw sa Pilipinas. Dili lang kay kutob rata sa simbahan. Dili lang kay maduminggo rata magsimba-simba, masabado rata magsimba-simba. Dili na mo ituyo lang. Karon nagyong panahon na. Mo nagyud ang panahon nga kita makasabot aning buhata sa Dios. Kay pag-ingon gid ni Kristo nga ang kalinaw ibilin ko kaninyo, munay mahitabo dayon sa Pilipinas. Tanawan ninyo karon unsa may resulta sa COVID-19. Di ba? Kung imong tan-awon ang positive, di lang negative. Ang positive mo imong tan-awon. Di ba ang Pilipinas karon nawad ang nagsugal? Di na makapanugal sugal ang Pilipinas. Ang mga babae karon nga mga bastos og sinuotan sa una, halos mangguwa na ng tutoy. Maglakaw anang dalan, halos mga kita na ng ngilit anang ilang kinatao. Asa na karon? Apa ba? Wala na. Di na mo kakita. Kanang mga birahausan nga ang mga babae magsayaw-sayaw sa sulod sa birahausan nga maghubo, manggihukas. Dugukon po na itong mga lalaki nga mga manyakis. Asa man na karon? Napa ba? Wala na. Tungod ni COVID-19. O nga, dako kayo. Yun sa ni pag-breaking sa Ginoo. Yun sa ni pag-breaking sa Diyos. Iyang gipadadaan og virus. Nga kinahanglan ang virus mutakod og magtapok-tapok. Kay kana dayong bulangan magtapok-tapok man di mahurot din mo COVID. Kay magtapok-tapok man kanang diskuhan magtibol-tibol di mahurot din mo COVID. Munang gipadadaan kita dinhi sa kalibutan ana. Ang solusyon gyud ana timan ininyo dili baksin. Una sa tanan, atong pasanon ang buhat ni Kristo nga gisangon kaniya kanhi dito sa Israel. Kita'y magpasan ani kitang tanang mga Kristiyanos. Mangandam kita para sa 2034. Mangandam kita. Kining akong singgit alang gini natong tanan. Kay 2034 yun ang unang sungay ni Kristo. Na may ga-comment din nga. Unsa din na si Kristo sungayan? Dilan luoya pud kayo ning mga tawhana. Kanang sungay din ha, hari man na. Di mga tao na. Napulo kana ka mga tao nga dihugan ni Kristo. Nga maoy mo dala sa iyang tingog nga mukaylap dayon sa tibuok nga yuta sa Pilipinas. Muna'y divine government of God. Kay si Kristo man ang voice dayon ana. Si Kristo man ang voice. Mao nga kun makasabot ang atong mga kaigsuonan ani
Unya sa 2034 ang presidente nato usa ka saserdote, usa ka pare. Ang ato dayong vice pod, pare pod na siya. Kanang 24 ka mga senador, lunlun gina pare, di ginato na pasagulan og dili mga pare, dili mga pastor, dili mga ministro. Bisan ang ministro ni Manalo, pwede mo intrani. Ang tanang mga pastor, pwede mo intrani kay maulaw man ginang pastor mga wat. Kanang mga pare, maulaw mo na. Kay nagdumala man ang katawhan. Kawatan, di tabangan na tulisok. Ingon nila to, ikaw, papari-pari ka. Pero kawatan na ikang dako. Pahawa diha pari. Pahawa. Ikaw, papastor-pastor ka. Kawatan na ikang pastura ka. Pahawa diha pastor. Di maulaw man gina dayon. Kay ato man ginama. Kung saan man karon, di mo mutabang aning singgitan ako nga mo manituyo ni Kristo. Ngano nga siya gipakatao aron magpasan sa kagamhanan. Ang kagamhanan igatungtong siya nga baga. Kagamhanan kana nga iya sa mga Hudyo. Mao kadtong kagamhana kay nangandoy gid ang Dios nga mabalik kadto sa Jerusalem. Pero kay wa man gyud ang mga Hudyo, nasuko man ang mga Hudyo batok ni Kristo, di nasuko po si Kristo. Iyang gibalhin o gihatag sa usa ka nasod. Bisan pa sa Katoliko Romano nga Bible gingon nga pagakuhaon diyan kaninyo og igahatag ngadto sa mga tao. Gingon na diha sa imprimatur nga Bible. Ihatag ngadto sa mga tao nga makapamunga sa mga bunga ani. So pa kanang mudawat aning gobyerno ha. Mao'y mahimo kadto nga mga anak sa gingharian kadtong mudawat ani. Kung kamo mudawat ani, mangandam kita sa 2034. Kay mao kanay pagpalingkod nato sa presidente nga saserdote ni Kristo. Gikan kaninyong tanan. Gikan kaninyo. Even Katoliko Romano ba ni senador unsay nga anang kardinal ba ni sa Katoliko Romano o pastor o ministro ba ni sa mga protestante, basta kay nagdumala siya mga tao nga iya sa Ginoo, kay mahimo man dayon usa man dayon siya sa gitawag nga magbalantay sa panon sa mga karnero. Ato ra kong basahon kanang Jeremias 3. Jeremias 3:15. Di ba gisaad kani sa Ginoo? Muni saad sa Ginoo. Matud niya dinhi, ug hatagan ko kamo ug mga magbalantay nga uyon sa akong kasing-kasing nga magapakaon kaninyo sa kinaadman ug sa labutan. Kung pananglit, sugod sa 2034, ang atong mahal nga presidente, usa na ka saserdote, pare, ang vice presidente, pare, ang 24 ka mga senador, mga pare, kanang mga congressman, mga pare, kanang mga gobernador, kanang mayor, barangay leaders, purok leaders, mga pare, kana, daghan na dayon ang magtatambag sa Pilipinas. Nga mao kana ang pinadala sa Dios dinhi sa yuta nga magpakaon sa iyang mga katawhan. Magpakaon aning kamatuoran sa Ginoo kanang kabalauran tulumanon og mga sugo. Mao kana, di mo ganahan anang gobyerno ha. Sige lang ingon nga, kani ibuto nato 2022. Bot ninyo. Kurak gyapon na. Makasarili gyapon na. Huwag gyapon mo'y paglaom sa Pilipinas. Kung dili mo tindog ka ng theocratic form of government, kanang pangulo sa atong kagamhanan nga tinuod nga may kahadlok sa Dios, diha pa ta makatagamtam og equality. Diha pa mo makatagamtam og unsay equality kay kanang mga tao nga gam-o nato nga opisyal sa kagamhanan sa Pilipinas
kana mang yung tao nga dunay kahadlok sa Dios. Di kay muwara-wara lang ng kamot, musaka lang sa stage, inyo nang ibuto. Kay dunay 2,000, dunay 3,000, dunay 5,000. Dunay naka walwal. Wagin mo'y mahimo kung kutob na mo anak. Kung di mo mutabang nako, maabtan mo sa silot sa Ginoo nga mas labaw pa ning COVID. Kay kaning COVID di nimo pahawa. Bisan pag injeksyonan yung vaccine o unsa pang klase vaccine diha. Dili mo pahawa ng COVID. Dunay gasangyaw ani nga takpin yung pertahan sa balay kay mo pahawa ni hamubong panahon but na yung husay. Pasagad-sagad na yung husay. Dili mo pahawa kaning COVID kay kapungot kani sa Ginoo, silot kani sa Dios. Silot. Gipamata kita dinis kalibutan nga mao kanay dagan sa gobyerno sa Dios. Kung tanay himuon karon saon man nga presidente nato to man des kasinuhan sa sekreto ana kanang bayg laki aw bay ana walag tuog mahimo isod pa sprit nabay Ginoo day ana. Daghang mga Rizalista nang andoy dinis Pilipinas nga makatukod og divine government of God pero bandang huli kuan man kaning kurap ang kwarta gipalit ra magbalay tukod ra magbalay gipalaob ra man ang mga tao. Hala, ang mga tao po din taon nga pobre pirti po din taong laom hangtod naabtan sa kamatayon sa Pangulo pusoy lang gyapon kay nituo man unay naka anghit dayon sa mga pangulo nga dili tinuod. Ako wala ko nag-interest ana. Ang akong gipangita kaluwasan mao nga ang panalapi din ani 10% dili kanang dagko kayo nga batch. 10% mo'y panalapi. Mo kanay kagamhanan sa Dios dinhi sa Pilipinas. Kanang 10% porting dako ana. Dato na ang tanang tao sa Pilipinas ana. Kay makuha naman dayon nato kanang deuterium. Dito pa ng deuterium ihatag. Nagtuo mo og makatila mo anang deuterium ug di mo kadaog sa kalibutan. Tinuod gyud nga dunay deuterium ang Pilipinas. Tinuod gyud. Dili gyud bakak ang scientist nga si Escusa. Kay ang numero 1 nga nagparehistro ng deuterium si Escusa mo yung unang nagparehistro. Ako'y nakakita sa libro ni Escusa. Ang naghawid ana naadi as dapitan. Naadi anang gahawid. Si Romeo Murquida. Mo'y gahawid anang libro ni Escusa. Ang ilang project, ang ilahang title ana Philippine Deuterium. Narehistro na diri sa Pilipinas. Pero pagkamatay ni Escusa wa na nila na-renew. Kay di man sila makakuha. Kay unsaon pagkuha nga dili pumanto panahon. Ang makaangkon ana kana ramang makadaog. Basahon nato pinadayag 21 city. Basahan ninyo kuno. O 21 city. Ang makadaog manununod nining mga butanga ug ako mahimo nga iyang Dios ug siya mahimo nga akong anak. Kadturang makadaog. Mo'y mahimong manununod anang deuterium. Ug di mo kadaog ay kutob ra mos listahan. Di mo makapanunod. Kay ang makadaog lang mo'y maka manununod anang butanga sa Dios dinis kalibutan. Hibalo ko anang deuterium, pero dili na makuha kung dili mo barog kaning gobyerno sa Dios nga dumalahon og mga pari. Basta timanin ninyo, makahibalo kita, mahibalo kamo nga kanang gobyerno sa Dios nagtindog na sa yuta kung ang presidente nato down to barangay leader.
mga pare na. Diya pata makaingon nga mao na ni ang gobyerno sa Dios. Kay mga Diyos no naman ang mga nagdumala. Pero kanang ibuto-buto lang inon day gobyerno sa Dios. Napay almuranas nako idugang ninyo. Mamulak na lang ng almuranas sa ninyong lubot. Mamutbot na lang og maayo. Di gid na mo'y gobyerno sa Dios. Ulog-ulog nga patuo-tuos mga tao. Palaom-laom. Sabi ninyo no, dili pa gid maayo nga magbuhat ana dinis kalibutan. Labi na sa mga magsasangyaw. Kay ang unang tilngon sa Dios sa sayop ang magsasangyaw. Timanin na ninyo. Kay ang unang tilngon sa Dios magsasangyaw. Muna'y unang tilngon. Muni nga kaning ikanapulo kung inyo ning kawaton, kawata lang na ninyo. Kay pag-abot sa hampak sa Ginoo ninyo ana, dubli pa sa ikanapulo dayon. Kay gobyerno sa Dios gyud. No? Gobyerno sa Dios ang atong tinguha sa atong ikapulo. Kay kung inyong sabton lang, kanang gobyerno nato karon ang naghatag og kusog ana kanarang tax. Hinumdumi lang ninyo. Kung walay tax, walay gobyerno bisan asa sa kalibutan. Tungod sa tax, nakabarog ang gobyerno sa tao dinhi sa yuta. Tungod sa tax. Pareho ana. Ang Dios nangita sa iyang ikanapulo aron tukuron ang gobyerno. Aron mao'y mahimong panalapi sa gobyerno niya dinhi sa kalibutan nga magsugod sa Pilipinas. Daghang ka dawat ani, mga sikta gadawat. Pero asa man ni karon? Di ba? Gipalambo lang ni silang mga pundo? Gipagwapo lang mga simbahan? Gitukod mga dagkong simbahan? Gibahin-bahin sa mga pastor? Nya ang mga manimbahay wa gihapoy unlad gawas ana, wala makatabang sa Pilipinas. Ang kalinaw nga gihisgutan sa Biblia wala ma-implement sa Pilipinas. Ato lang hinumduman nga si Kristo ang misyon niya dili kay magtukod lang sa kapundok. Dili kay ang tuyo ni Kristo sa Pilipinas dinis kalibutan magtukod lang sa kapundok. Dili. Ang gitukod ni Kristo mao kanang Christianity nga maoy mo pa implement, mo'y mo barog, mo'y mo pabarog sa kalinaw dinhi sa yuta. Unang ingon si Hesus Kristo, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ana aninyo ang kalinaw. Di kay pag-abot simbahan yun, ang kalinaw manaa kaninyo. Kalinaw tos bulangan padulong, tos hantakan. Pag-abot sa balay, abre deg tanduay. Kuha dig sigarilyo, hit-hit na yun. Asa may nahimo ana? Wala. Ay, tawhanon rangan nga huna-huna. Mao nga manlimbasog kita nga mapangandaman nato ang 2034. Kay mao kana ang sukod nga ibalik sa Dios ang theocratic form of government nga gigama niya didto sa bukid sa Sinai ug iyang gipadumala ni Moises ug ni Aaron. Unya gipulihan kadto sa mga maghuhukom. Maura gihapon gobyernoha. Dayon gipulihan og mga hari, maura gihapon tong gobyernoha. Pag-abot sa 606 BC nahanaw ang maong gobyerno. Katungging hariana nahanaw kay gibihag sila sa Jerusalem. Nanguli na ng 457 BC pero wa nakabalik dito kay wa naman sila hari dito. Mga saserdote na lang ang naa dito sa Jerusalem. Pero wa na sila hari, wa na sila maghuhukom. Way maghuhukom mulay hari. Kay under man sila
sa mga gingharian sa yuta. Hangtod na tao si Hesus nga ang iyang misyon pag-restore adtong gobyernoha. Mo nang giingon dayon nga ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga kay i-restore kadtong gobyernoha. Pero kay wa man siya maka-restore. Munang ato lang una-una nabakak ganito. Unsa pagha ng mga pangulo lang diha nga ato nagyong pasaligan nga mao na gyud. San pag makadaghan makigsulti ang Dios, di gyud ta gihapon maka salig kay basig masipyat. Pagkasipyat ana di bawion man sa Dios. Ni nga ang kasipyatan man gud ani kung mahimong tinawhanon. Dili mo barog kanang gobyerno sa Dios kay gikurap ang salapi sa Dios nga mong ikanapulo. Pag ikurap na siya, nawa na giayo. Luoy dayon ang Ginoo kay maghilak adlaw gabi. Mo dayon na ang mahitabo. Mga igsoon ay nabilin nga gamay nga minuto, ako kining ihatag sa akong kardinal nga si Kardinal Macarayas. Maraming salamat. Master kay kining gihimo man kunin mo nga usa sa saserdote. Bangkod sa ating kauban nga imo mga 12 ka mga tinun-an. Amoy gihimo imo kung 12 ka mga saserdote nga gihimong putahan sa everlasting kingdom of the praise of God. Ano price? Mao nga ang tanan nga gipamulong ni Master dili kana gikan sa universidad kundili gikan kana sa Dios ipadamgo kana kaniya gidikta kana kaniya panan-awon kana kaniya. Mao nga ang inyong pag-apil niini pag malasakit niini ginghariana mao lang ang pagtabang ining iyang pagsangyaw karon may tungod sa maayong balita sa everlasting kingdom of the praise of God and of Christ. Kay kung dili mo makatabang ini kamo mga Kristiyanos karon sa Pilipinas intero kalibutan paningon ninyo sa Dios ang inyong paggahi-gahi nga kanang inyong paggahi-gahi mo kanang sala ninyo nga wa ka makatabang ining gobyerno ha nga unta gobyerno gitawag pa siya og Kristiyanos ang mga sikta karon diri sa Pilipinas nga karon ang Kristo nga ning abot magisugo sa Dios inyo ha maning amahan nga karon magtukod siya og gingharian nga mo mag-utot nining tanang mga gingharian sa kalibutan ug kini magpabilin hangtod sa pangturan. Mao nga obligado gyud ani ginghariana kay Kristiyanos man mo dili man mo mga Hudiyo nga wala mo tuod ni Kristo. Mao na nga karong 2026 dunay bautismo nga metabo ni Juan Bautista nga to kang Kristo. Nga kanang gisugo nga ang kahulugan ng Kristo nga mauna ang atong magtutudlo Master Ginito Gapuliyabo. Kay siya man karon ang nagsinggit ining tanan nga wala masayre sa tanan nga pundo karon may tungod sa mga sukod sa gingharian sa Dios. Mao nga 2026 bautismo ni Juan Bautista nga tukang Kristo. Pito ka tuig nga singgit nila unang-una si Juan Bautista magasinggit nga pag hinulsol ka mo kay ang gingharian sa Dios haduol na. Ako magabautismo kaninyo sa tubig sa paghinulsol.
si Juan Bautista nagaingon nga adunay magasunod kanako nga mas gamhanan pagay kanako nga ang iyang igabautismo mao ang espiritu ug kalayo. Anao sab kaniya ang ayagan. Mao nga idugang katong 7 ka tuig sa 2026 nahimong 2033 pagka 34 mao na dayon nga dunay saserdote sa pulo ka mga sungay ni Kristo. Mao nang istorya nga gikan kana sa diktasyon sa Dios. Damgo dili gikan sa universidad. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Carlos Bakaling Macaraya. Carlos Bakaling Buenaventura. Nga mao kini ang tinuod ako kabansagon. Nahimugso ako sa Lindungan, Balimbing, Lanao del Norte. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban sa among mahal na magtutudlo. Atong mahal na magtutudlo sa everlasting kingdom of the Christ of God. Ano Christ? Bye-bye. Ating hata sa itong ikson sa dutin. Okay, no, maraming salamat sa Kardinal Carlos Bakaling Macaraya. Mayang hapon na usab, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Sa dili pa ko mapadayon, ako mga katahuran sa among magtutudlo nga mao si Pope Master Genito Gabuliyabo ug sa iyahang mga reyna o prinsipe prinsesa may hapon ninyo Master. Sa akong kauban sa mga dosing ani adinhi. Mayong hapon kaniyong tanan. Kardinal Carlos Bakaling Macaraya may hapon usab. Ug diha sa Semirara Antique mayong hapon kanimo diha Bishop Arturo Flores Amaba, Andrake, Daniel Andrake diha sa Bacolod, no? O di nila ko hingan ng tanan may hapon o kaniyong tanan Luzon, Visayas, Mindanao nga naminaw nako. Lalo na diyan sa Laguna, sa Santo Angel, San Pablo, Laguna, sapagkat aking napansin kanina ay nanonood po sa live namin si Dr. Thailand, Melvin, Dr. Melvin Thailand. Magandang hapon po sa inyo dyan, Dr. Melvin Thailand. Diyan sa taga Luzon. Magandang hapon sa inyo diyan. Ang akin pong masasabi no, tatagalogin ko ito mga kapatid. Lalagyan ko na, hahaluan ko ng kunting Bisaya. Sapagkat alam ko naman na 99.9% sa mga Bisaya makakaintindi ng Tagalog. Pero ang mga Tagalog din ay kabaliktaran. 99.9% hindi marunong umintindi ng Bisaya. Mga kapatid, ayon sa pinahayag na sa inyo ng aming guro kanina, na itong nangyayari ngayon ay parusa sa atin mga kapatid. Itong COVID-19, liwanagin ko lang. Sapagkat nga ay kinakailangan natin magbalik loob sa Panginoon. Sapagkat sinabi diyan sa Marcos 10:15, kailangan daw nating tanggapin ang kaharian ng Diyos katulad sa isang maliit na bata. Kapag hindi po natin tinatanggap ito katulad sa pagtanggap natin sa maliit na bata, ay hindi po tayo makakapasok doon. Ayon sa ating mabasa diyan. Busa, babalikan natin ang Exodo 19:6. Ang sinabi doon, ating basahin mga kapatid. Sabi ng Diyos, at kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Malinaw po ang pagkasabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, kayo'y magiging saserdote sa akin at isang banal na bansa. Magkasama po yan ayon sa paliwanag ng ating tagapagturo, ating guro, na ang Jerusalem
ang bansang tinutukoy diyan sa Exodo 19:6. At ang mga saserdote ay yung mga tagapamahala sa gayong bansa na banal. Ngayon, kung atin pong balikan kanina, yung sinabi ng ating guro sa Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 7, anong sinabi, mga kapatid? No? At ating basahin. 21, Kapitulo 21, versikulo 7. Ang sinabi, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ano daw mga kapatid? Ang magtagumpay ay magiging tagapagmana ng mga bagay na ito. Anong bagay po? Kung deuterium po nating pag-usapan, ayan po ang bagay na binanggit diyan sa talatang yan. Kaya nga po sinabi ng ating Panginoong Kristo sa Mateo 6:33, hanapin muna ang kaharian at ang kaniyang katwiran, at lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Malinaw po na ang mga bagay na idaragdag sa atin ay pag-aari ng ating Panginoong Kristo. Saan po siya magtatagumpay, mga kapatid? Na magiging anak siya ng Diyos sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Yung sinabi ng Diyos sa Exodo 19:6, sa pagtatayo ng gobyerno ng Diyos na ang mamamahala nito ay mga saserdote mula barangay hanggang sa Senado, at pati na ang Vice President at Presidente. Kaya nga mga kapatid, kailangan pagtutulungan natin na itayo ang gobyerno ng Diyos, sapagkat ito naman ang layunin ni Kristo, na itayo ang gobyerno ng Diyos. Itong sinasabing sa ating guro na theocratic form of government, na ibig sabihin, gobyerno na ginawa sa pamamagitan ng boses ng Diyos, hindi boses ng tao, mga kapatid. Tandaan ninyo mabuti. Kung gusto niyo maging hirang ng mga anak ng Diyos, sapagkat itong bansang Pilipinas ay sinasabi, lupang hinirang. Ito po ang lupang hinirang na sinasabi natin sa Biblia. Mga bayan na hinirang ng Diyos, ayon sa 1 Pedro 2:9. Ating basahin, sapagkat mayroon pa tayong kunting oras. 1 Pedro 2:9. Basahin natin. Mga Tagalog, pakinggan ito. Ati Bisaya. Sabi ng nakasulat dito, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makahirang pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumatawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ano daw yung mga piniling tao o kaya hinirang ng Diyos, mga kapatid? Ay mga saserdote, na kung saan ang pangulo ng mga saserdote ay si Panginoong Hesukristo, ayon sa Hebreo 9:11. Ay, hello. Okay, bibigay ko sa aming guro. Wala na. Okay na mga igsoon, nahurot na ang mga gutlong nagigahin kanato nining oras sa karon. Daghan kayong salamat sa iyong pagpamati. Kini inyong ubos nga igsoon, si Ginito Yabo, nanuka dinhe sa Island Garden City of the Philippines.